Pagiging laging handa. Sa pasimula ng Ebanghelyo, ay muling ipinaalala sa atin ang ating pagiging mapagmatsyag sa mga bagay na pinahahalagahan natin, lalo sa ating pagtingin at saloobin sa mga material na ari-arian. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Ngayon naman, ay binibigyan diin ang pangangailangang maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos na pumapasok sa ating buhay bilang mga alagad ni Jesus. Sinasabing, kailangan nating maging handa na labanan ang pag-atake ng panganib mula sa labas tulad ng isang magnanakaw, at ang panganib mula sa loob dahil sa kawalang kamalayan at pagiging irresponsableng lingkod. Kailangan nating maging handa sa lahat ng oras. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang na may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan na mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang pakikibaka sa ating makasarili at mapagpaimbabaw na katauhan ay nangangailangan ng isang pusong mapagbantay. Nang ipinagdidiinan ni Jesus ang pagiging mapagbantay, ito ay iniuugnay niyang lagi sa kanyang sarili, sa kanyang muling pagbabalik sa huling araw at sa kasalukuyan. Ngayon, ang nobyo ay darating sa hating gabi. Ang ilaw na di dapat hayaang mamatay ay ang ilaw ng pananampalataya. Sa dami ng tukso na nakapaligid, madali tayong nadadarang nito, kaya nakakalimot at nakakagawa ng kasalanan. Alam naman natin kung ano ang mabuti at tama. Ngunit, nahihirapan tayong mapanindigan ito dahil na din sa pagkasalawahan ng ating mga puso. Kaya nga sa Ebanghelyo ay sinasabing maging handa tayong lagi. May kasabihan nga tayo na ang tunay na ugali ng isang tao ay makikita mo sa kanyang ginagawa kapag walang nagbabantay sa kanya, na ipapahayag ang kahandaan sa iba't ibang imahe, tamang pananamit at kahandaan sa gawain. Napapanatili ang liwanag o apoy ng sulo sa lahat ng oras, gising at handang tumugon. Tulad ng isang tagapagbantay o sundalo na sa gabi nakatalaga, ang mga Kristiyano ay dapat na laging handa ang kalooban sa pagdating ng Panginoon. Kristiyanong ginagamit ang kanyang tungkulin bilang katiwala ng Diyos ay nagiging tagapagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman.
Ano ang inyong gagawin para mapanatiling maliwanag ang inyong ilawan? Una, ilalayo ko ang aking sarili sa mga tao, lugar at okasyon na maaari akong magkasala. Ikalawa, pagsusumikapan kong maayos ang aking pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa Diyos. Ikatlo, manindigan at huwag matakot, ipahayag ang katotohanan. Ikaapat, magkaroon ng regular na oras na pananalangin sa maghapon. At ang ikalima, linangin ang puso na maging mapagbantay.